Hi chess friends, this is Sir Glenn for another chess video, and this time I want to feature the life games and a certain bit of recognition to the former late Grandmaster Draguljo Velimirovic, which is one of the chess idols that I look up upon. Um, si Velimirovic ay nakilala sa kanyang attacking style and nakilala siya sa kanyang attacking style at visualizing amazing combinations na may kasamang brilliant sacrifices. He was also noted as a great opening theoretician dahil sa mga opening ideas niya na ginamit hanggang ngayon. Ilan sa mga rito ay ang Velimirovic attack laban sa classical Sicilian, ang kanyang dragon variation, and later on sa kanyang career ay ang accelerated dragon sa Sicilian. His early h4 h5 attacking ideas or attacking plan against Perk and modern defense at marami pang ibang mga idea. Natuto siya ng chess sa edad na 7 at ang kanyang ina na si Jovanka Velimirovic ang nagturo sa kanya. Na ang kanyang ina ay kilala noon bilang pinakamahusay na babaeng manlalaro ng chess sa bansang Yugoslavia nung panahong bago mangyari ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang International Chess Governing Body na FIDE or Federación Internacional des Eches ay nagbigay sa kanya ng titulong International Master noong 1972 at titulong Grandmaster noong 1973. Nagkampiyon na din siya sa Yugoslavia ng 3 beses. Ito'y noong 1970, 1975 at 1997. Maraming ulit o beses din siyang napili upang i-represent ang kanyang bansa sa Chess Olympiad. Ilan sa kanyang mga achievements ay ang match between USSR kontra Yugoslavia noong 1972 kung saan tinalo niya si Grandmaster Rafael Vaganian sa unang round. Sa mga taong 1970 hanggang 1977, naging matagumpay din siya sa European Team Championship, lalo na nung Nice Chess Olympiad noong 1974 kung saan nakamit niya ang dalawang silver medal, isa para sa individual board at isa para sa team. At nakalikom siya ng 9 na panalo out of 12 games. Idagdag pa natin ang silver medal niya sa Lucerne Chess Olympiad noong 1989. Maaring sabihin na ang kanyang estilo sa paglalaro ay maaaring ikumpara sa late great former world champion Michael Tal dahil sa kanyang kakayahang makakita ng malalalim na kombinasyon na may kaakibat na mga nakakabilib na sacrifices ng piyesa para sa atake na aking ipapakita mamaya bilang parangal sa kanya. Okay, so sa posisyon na to, makikita natin ang game between Vaganian and Velimirovic noong 1972 na aking binanggit sa unang bahagi ng aking video. So, nag-start ang laro nila, D4, Knight F6, C4, C5, D5, G6, and Knight C3, Bishop G7. Initiating yung tinatawag nating Benoni defense. Ginamit ni Vaganian yung Fianchetto variation, G3, Castle, Bishop G2, D6, and Knight F3. So, after E6 na ang idea ni Velimirovic ay i-transpose nga sa modern Benoni after Pawn takes D5 and Pawn takes D5, naisip ni Vaganian na ibahin yung linyada ng laro. No? Dinala niya sa magulong variation which is Pawn takes Pawn, Bishop takes Pawn, and then Knight G5. Okay, so maaring makikita natin na ang magiging kasunod na mga tira ay Knight C6 para harangan ang Bishop takes B7 at kasunod nito ang Knight takes Bishop at Pawn takes Knight sa E6, which is masasabi nating maaring normal na takbo ng laro, no? Ngunit kakaiba ang nasa isip ni Velimirovic at ang kanyang tira ay Bishop takes Pawn. Binigay niya ang kanyang tore. Bishop takes B7 and then Knight B takes D7.
Okay, nakakatuwang isipin na sa unang bahagi ng opening, unang laro ay nagbibigay na ng material o nagsasakripisyo na ng material si Vilimerovic kapalit ang initiative. Pag sinabi nating initiative sa chess, ito yung kakayahang umatake at puwersahin ng kalaban na tumira ng depensa laban sa mga sulong mo na merong kasamang or kaakibat na threat. Pag sinabi nating threat sa chess, ito yung mga move na uh, maaring mag-provoke or pinipwersa ang kalaban na sagutin yung mga atake o mga um, move na or sulong na may atake. So after queen takes pawn sa d6, h6. Okay, so matapos ang h6, ginawa ng kalaban ay inatras niya sa e4, no? Syempre pag lamang ka sa material, isa sa well-known strategy sa chess ay dali mo sa endgame, no? So, knight takes e4. So pagkatapos ng knight takes e4, bishop takes e4 at dito na nagsimula yung kombinasyon niya. So ang ginawa ni Vilimerovic ay rook e8, tinutukan niya yung bishop sa e4. At makikita natin na ang threat niya ay bishop takes knight para tanggalin yung depensa sa bishop tapos rook takes bishop. Okay? Tingnan natin kung anong ginawa ng kalaban. Ang ginawa ng kalaban kumasling at pagkatapos ng bishop takes knight, sumabay siya, bishop takes rook. Okay? Now, according to Rybka 4, Houdini 4, and Stockfish 4, sa position na to after bishop e5, queen d1, queen takes bishop at queen takes knight sa d7, masasabi nating lamang ang black, no? Yan ay ayon sa analysis ng tatlong top chess engines. So after bishop d4, nag-decide si Vaganya na ibalik yung ibang material para mabawasan yung pressure sa position niya, lalo na yung diagonal ng dark and light square bishops. Sa chess kasi, kapag wala na yung fianchetto bishop mo, nagiging susceptible na yung king mo sa atake. So after this moves, queen a4, h1 check, rook e5, queen d1 takes, bishop d2, and rook f5. Okay, sa position na to, makikita natin na parang nakasurvive na si Vaganya sa atake. Pero, tignan natin paano in-increase ng pressure ni Vilimerovic. Rook c4, bishop takes pawn, g4. And then, after g4, rook e5. Okay. Queen h2 was played, and then queen d5. And after rook c3, which invites bishop takes rook, bishop takes c3. At kapag umatras yung rook, may posibleng mate. Queen, check dito sa b8, king h7 kasi kontrolado na ng bishop ng diagonal. And after king h7, queen h8 mate. So, kaysa mangyari yon, ang ginawa is rook e8. Although sa position na to, Rybka, Stockfish, and Houdini suggest queen e4 as the stronger move dahil sa threat ng queen b1. Anyway, rook e8 was played, queen takes pawn, and after rook d8, rook c2. Okay. In this position, pagkatapos sumulong o tumira ni Vilimerovic, nag-resign na si Vaganya. You can pause the video if you want. I-pause mo yung video. Subukan mong hanapin yung tira ni Vilimerovic na magpupuwersa na mag-resign si Vaganya. Okay, you may pause the video now. Okay. So, ang tira ni Vilimerovic ay bishop c3. Very beautiful move. Okay, ang idea kasi ng bishop c3 is yung bishop sa d2 kapag kumain sa c3, papasok yung queen sa d1 at mate ang puti. Kapag rook naman ang kumain, yung queen naman ang kakain sa d2 at pag iwas ng king, kain ng tore, panalo rin siya. So yan yung first game na gusto kong ipakita sa inyo about Vilimerovic. Okay, so we have another position here, and this time si Vilimerovic ay itim, no? So, ang subukan mong hulaan yung tira ni Vilimerovic dito. Pag ikaw si Vilimerovic, ano ang yung isusulong? So, in this position, you can pause the video if you want. Okay, so this time, Vilimerovic played knight takes e4.
Okay? So, makikita natin, ang idea nito ay buksan ng bishop sa diagonal nito at i-take advantage yung pin ng rook sa b8 sa pawn ng white sa b2. So, the following moves happen. Pawn takes knight, rook takes knight, and instead of knight takes, bishop takes. So, pag ganyan ang nangyari, iiwas ang rook. Medyo makikita natin na malakas yung posisyon ng black after let's say for example ay kahit ito yata kahit bishop takes kahit rook takes pawn, check, king c1 and then bishop e5, possible yun, no? Balik natin. So for example, babalik natin yan, balik natin yung rook dyan. Tapos, so instead na kain, ang ginawa ng kalaban niya ay bishop d4. Okay? So after bishop d4, ang ginawa ni Velimirovic ay hinain niya, rook takes, and then rook e3, and achieve quite a strong position. Play against white's weak pawn sa e4. Okay? Okay, isa din sa games na or character sa play ni Velimirovic is yung kanyang endgame technique, no? Hindi lang siya kilala sa mga sacrifices. For example, in this game again na Misailovic noong 1995, na may edad na siya rito. Pero tignan natin no, kung paano yung plan niya. Opposite color bishop, although masasabi natin na lamang siya ng isang pawn, mahirap pa rin ipanalo to, no? Pero look at how creative Velimirovic is. After bishop f7, king d5, bishop d5, king f6, clinose niya yung king side. Ang balak niya, lilipat yung king niya sa queen side para ma-take advantage yung weakness ng white sa a4 at c4. No? So, as we think, parang sufficiently defended, the bishop is defending the c4 pawn, while the rook on a2 defends the pawn on a4. But let us look further. After bishop d5, king e7, ayan o, nilalakad niya sa queen side yung king niya. And then after king d6, bishop e6, king c5, doon na na-realize ng white na ang after rook b1 na ang plan pala ng black after king b4 is king b3, no? And then either capture the pawn on a4. So ang gagawin ng black yan, bishop c5, king b3, and then capture the pawn on a4. At dahil ayaw ng wala na magagawin white, so either pipili siya ng magkakaroon ng pass pawn ng black sa a file o magkakaroon siya ng pass pawn sa d5. So what white played was bishop a4, and then after giving up the d5 pawn, white gave up after the following moves, no? And then yan na-realize na after king f2, although siya yung nagkaroon ng pass pawn sa a file, instead of Velimirovic taking advantage of the pass pawn, he will go after white's king. So after the succeeding moves, nag-resigning white kasi it will be very dangerous for white to continue because of his weakness sa background. Okay? Isa rin sa nagpasikat kay Velimirovic yung tinatawag nating Velimirovic attack against classical Sicilian, na it's a combination of parang Sosin variation followed by queen e2, queen side castling, and then g4, g5 idea. So in this position, dito sumikat yung variation na yun. Nangyari to sa Yugoslav Championship 1965 laban kay Jovan Sofrevski, no? And in this position, Velimirovic played knight f5. Ayan, no? Binigay niya yung knight sa f5 in order for the pawn to capture it and then free up the d5 square para sa knight niya. Tignan natin kung ano mangyayari sa atake niya. After takes, and then e takes, nagkaroon siya ng very threatening e-file, and then yung dual pawns ng f5, g5 ay naging pillars ng attack sa black, no? So after castle, f6, yan na, bishop t4, knight e5, takes, rook g1. If you want, you can analyze this with chess engine, and I'm pretty sure the chess engine will give you
lines kung saan makikita natin gano'ng kalakas yung strong or gano'ng kalakas yung atake ni Velimerovic. After bishop g7 takes and then queen takes, ayan, he win by the following moves. No? So napaka-expose na ng king. No? So after king takes knight, rook takes, and then rook takes queen. I don't see black I don't see black um, can survive in this position. He was also known to play the Goring Gambit even against top grandmasters such as Oleg Romanishin. And this game was played in Odessa in 1975. So he's willing to go pawn down sa middle game para lang sa konting initiative. And sometimes he's rewarded, sometimes he's not. So this is one of those games na naging successful siya after takes. Okay, bishop c2, check. So makikita natin ang pawn down siya kay Romanishin, no? Pero hindi yun naging dahilan para uh, matalo siya sa game. So just enjoy watching. So kita mo napaka-solid nung game ni Romanishin, and supposed to be dapat hindi siya matatalo, no? Pero Velimerovic is like a bull. He just keeps on coming, no? And here in this position, hindi kinain ni Romanishin yung bishop niya sa c4 dahil may attack sa f7. So f5, and still he takes it. And after knight, okay. So nakita natin nagbunga na yung effort ni Velimerovic at medyo na-expose niya yung king ng black. And this leads to Oleg's downfall after our rook f7, h1, bishop f1, queen g7, queen x, and he wins. No? So I guess you'd be interested in looking up his games such as Kings.com, and also some of ideas niya sa openings, lalo na yung mga gambits niya, yung h4 h5 attack niya sa Perk, and modern defense, lalo na yung Velimerovic attack. So I hope you enjoyed this video, and I hope you click on like and subscribe to my channel. Keep safe, guys, and thank you for watching my videos. Bye bye for now.